Hello, great day, mabuhay. Nandito tayo sa Petronas Tower, no? Sa Kuala Lumpur, Malaysia. Kasi kapag tumingin ka sa Petronas Twin Tower sa Kuala Lumpur, eto siya. Hindi lang building ang nakikita mo. Nakikita mo rin ang isang bansa na marunong magpakilala. Nakikita mo ang isang Malaysia na nagsasabing, oh, eto kami, oh, moderno kami. Ha? Disiplinado kami. May direksyon kami. No? May mukha ang aming pag-unlad. Ayan. At doon ako napaisip, no? Sa Pilipinas, ano ang building na kapag nakita ng buong mundo, sasabihin nila, that's Philippines. Pilipinas yan. Okay, sige. Magsabi kayo. Meron ba bukod kay Rizal, sa Rizal Park? Hindi ko sinasabing wala tayong magagandang gusali. Napakarami meron. May kasaysayan tayo, may Intramuros, may Manila City Hall, may Cultural Center, may PICC, may mga simbahan, plaza, heritage building, mga SM malls, hotel, condo, at bagong skyscraper sa BGC. Pero ang tanong, meron ba tayong isang building na naging pambansang simbolo ng modernong Pilipino? Isang gusali na katulad nito, kasing lakas ng dating ng Petronas sa Malaysia. Ayan, grabe. By the way, 2000 ako pumunta dito. Kasing iconic ng Eiffel Tower sa France. Kasing kilala ng Burj Khalifa sa Dubai. Kasing symbolic ng Marina Bay Sands sa Singapore. Nandun lang ako 2 days ago sa Singapore. Diyan tayo medyo tinatamaan eh. Hindi dahil kulang tayo sa talento. Hindi dahil walang architect ang Pilipino. Hindi dahil walang pera sa bansang Pilipinas. No? Ang problema, kulang tayo sa branding. Kulang tayo sa national imagination. Kulang tayo sa malinaw na kwento kung sino tayo bilang isang bansa. Sa ibang bansa, ang building ay hindi lang sementong pinapatayo o pinatayo. Ito ay isang pahayag, identity, confidence, national branding in steel, glass, light, and skyline. Sa atin, madalas ang building ay proyekto lang, pang ribbon cutting lang, pang photo op, press release, tapos pagkatapos, sabay bahala na. Walang malalim na tanong, ano ba ang mensahe nito sa mundo? Ano ang sinasabi na nito tungkol sa Pilipino, no? Paano nito isasalaysay ang galing, tapang, talino at puso ng bayan? Kaya ang ending, may magagandang gusali tayo, no? Pero walang iisang gusaling na naging mukha ng pangarap. May skyscraper tayo, no? Mga skyscraper na, pero wala tayong skyline na may sariling boses. May development tayo pero kulang sa direksyon. May construction tayo pero kulang sa conviction. At dito pumapasok ang mas malalim na sociology lesson. Ang bansa parang tao rin yan. Kapag hindi mo alam kung sino ka, ang tingin ng iba sa'yo ay parang basura, kalat-kalat, katulad ng gobyerno natin, kalat-kalat. Kapag hindi malinaw ang identity mo, kahit gaano ka kagaling, mahirap kang maalala. Kapag wala kang sariling simbolo, ayun, no? Iba yung tao magdi-define sa'yo. Ibang tao mag-create ng brand mo. Ganyan din ang Pilipinas. Napakayaman natin sa kwento. Pero nakikita mga basura, mga kurap. Napakayaman natin sa kultura, napakayaman natin sa talento. Pero madalas, hindi natin siya naipapakita sa isang malinaw na matapang at world-class na anyo. Kaya hindi lang building ang kulang sa atin eh. Kulang tayo sa pambansang simbolo. No? Especially ng being a modern Filipino. Isang structure na masasabing narito ang Pilipinas. Hindi lang bansa na magagaling kumanta, hindi lang bansa ng OFW, hindi lang bansa ng mga pageant, no? Boxing at basketball.
Hindi lang bansa na may magagandang isla, kundi bansa ng creators. Bansa ng mga innovators, ayan, tulad ko. Bansa ng storytellers, bansa ng builders, bansa ng mga taong kayang gumawa ng icon na kikilalanin ng buong mundo. Okay? Hindi dapat hanggang nostalgia lang ang branding ng Pilipinas. Actually, sa likod nito yung bago nilang building, yung pinakamataas. Hindi pwedeng puro lumang ganda, lumang glory, lumang postcard. Kailangan natin ng bagong mukha ng pag-asa, bagong monumento ng modernong Pilipino. Bagong landmark. Sila nga meron ng Mereka, bagong landmark nila yun. Bagong landmark na hindi lang tourist at pang-tourist picture, kundi pang national identity o pang national pride. Dahil ang tunay na tanong ay hindi lang, bakit walang Petronas Tower na tulad nito sa Pilipinas? Ang mas masakit na tanong ay, bakit wala pa tayong national project na sobrang linaw, sobrang ganda, sobrang taas ng pangarap na kaya nitong pagsamahin ang identity, culture, innovation, and excellence ng Pilipino. Kaya sana, one day magkaroon tayo ng mga building na hindi lang matataas, no? Kundi may taas ng pangarap. Hindi lang maganda sa gabi, hindi lang pampabeauty, kundi maliwanag ang mensahe. Hindi lang gawa sa bakal at salamin, kundi gawa sa kasaysayan, kultura at kinabukasan. Isang gusali, kapag nakita ng mga future, no, mga bata, mga future Filipino, sasabihin niya, gusto kong maging bahagi ng bansang yan. Isang gusaling kapag nakita ng turista, sasabihin niya, abay, may identity ang Pilipinas, or the Philippines has an identity. Isang gusaling kapag nakita ng buong mundo, sasabihin niya, that's Philippines. May boses, may puso, may direksyon. Dahil sa huli, ang isang iconic building ay hindi lang architecture, no? Ito ay branding, leadership, national confidence, at ito ay visual proof na ang isang bansa ay marunong mangarap ng mataas. Alright? At kung kaya ng Malaysia, no, na gawing simbolo ang Petronas Tower tulad nito, kaya rin ng Pilipinas yan. Pero, kailangan muna nating tanungin ang sarili natin, no? Na, ano ba talaga ang gusto nating ipakita sa mundo? Hindi yung puro kayabangan at korupsyon ng gobyerno, nakakahiya kayo. Dahil hanggat hindi malinaw ang sagot natin dyan, magpapatayo tayo ng maraming building pero wala pa ring magiging tunay na icon. And that's Pochology for now. God bless everyone from Petronas Tower, Malaysia.